Sa bagong balita nitong nakaraang linggo lamang, namataan ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea ang nasa 4 na warship ng Chinese Navy na naglalayag sa Southern Palawan na nasa 12 milya na lamang ang layo mula sa mismong dalampasigan ng nasabing isla at maraming residenteng nakakita sa naturang warships. Challenge din naman umano ng ating hukbong sundatahan ang mga barko ng China na lumapit sa Palawan at sinabing dadaan lang naman umano ang mga Chinese vessels kaya walang dapat ikabahala ang mga residente doon at palagi naman umanong nakamonitor ang Philippine Navy. Ngunit sa aking opinyon lamang, kahit dadaan lamang ang Chinese Navy papunta sa Dagat Pasipiko, ay dapat mayroong nakabantay na warship din ng Philippine Navy o hindi kaya mga patrol vessels ng Coast Guard, lalo na't nasa loob ito ng ating teritoryo at hindi natin masisigurado ang lahat ng hakbang ng China. Hindi rin natin masisisi ang ating Navy at Coast Guard dahil alam naman nating kulang talaga sila sa mga barko at hindi nila kayang bantayan ang buong territorial waters ng bansa, kaya may mga nakakalusot na mga foreign vessels sa Pilipinas. Tumutulong din naman ang Amerika sa mga patrol missions, katulad na lang ng pagde-deploy ng kanilang MQ-9 Reaper drone, lalong-lalo na sa Ayungin Shoal na kung saan nandoon ng BRP Sierra Madre upang bantayan ang mga aktibidad ng China. At sa mga hindi nakakaalam, kapag nagkaroon ng resupply mission ng Navy at Coast Guard doon, ay nakamonitor sa himpapawid ang kanilang P-8 Poseidon aircraft na armado ng mga torpedo at mga anti-ship missiles, ngunit hindi rin sila pwedeng manghimasok sa sigalot ng Pilipinas at China sa ngayon. Kaya dapat pang paramihin ang mga barko ng ating bansa at nitong buwan ng Hunyo lamang ay inilunsad ang bagong warship ng Philippine Navy na kung tawagin na yung Miguel Malvar class frigate na gawa ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea at ito na ang magiging pinakamalakas na barko ng Philippine Navy dahil magdadala ito ng nasa 24 na missiles. At sa bagong balita galing sa Max Defense nitong mga nakaraang araw lamang, hindi lang ang Philippine Navy ang gustong palakasin ng Hyundai ng South Korea, kundi pati na rin ang Philippine Coast Guard matapos silang mag-offer ng mala warship na barko para sa kanilang modernization program at makikitang armado ang nasabing vessel. Halos magkasing laki ito sa mga Teresa Magbanwa class vessels na kasalukuyang pinakamalaking barko ng Coast Guard at ang malaking pinagkaiba talaga dito ay ang disenyo ng barko na ito ay para sa pang-Navy talaga, kaya kung sakaling magkaroon ng armadong komprontasyon ay pwede itong i-convert bilang isang warship na armado ng iba't ibang klase ng weapon systems. Pwede itong armasan ng 76mm naval gun na kinakabit sa harap ng warship, mga 30mm autocannon o seawees na nakakabit sa likod na parte naman ng vessel, at mga surface-to-air missiles o mismong anti-ship missiles kung gugustuhin ng ating hukbong sundatahan. Kung medyo pamilyar sa inyo ang disenyo ng vessel na ito na ino-offer sa ating Coast Guard, ay dahil sa ito ang mismong barko na binili ng Philippine Navy mula sa Hyundai ng South Korea, na kung saan nasa 6 na ganito ang binili ng Navy na nagkakahalaga ng nasa 30 billion pesos sa kanilang proyekto sa ilalim ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Ngunit inaasahang mas magiging mura ang offer sa Coast Guard dahil sa hindi naman pang Navy ang mga armas nito, pati na rin ang mga subsystems, at umaasa tayo na kung bibilhin ito ng Pilipinas ay gagawin ang mga warship sa bansa. Matatanda ang magtatayo ang Hyundai ng shipbuilding facility nito sa Subic, kaya kung andoon gagawin ang mga naturang vessels ay mas mapapamura palalo ang ating Coast Guard dahil mas mura ang pasweldo sa mga manggagawa sa Pilipinas. Pinaplano ding aarmasan ang mga Coast Guard vessel ng Pilipinas ng mga weapon katulad na lang ng 30mm autocannon dahil halos walang pangdepensa ang ating mga vessel sa West Philippine Sea kung walang mga armas ang ating mga assets at palagi na lang tayong ibubuli ng China. Pagbalik naman sa bagong barko ng Navy
ng mga Miguel Malvar class frigates. Ito na ang magiging pinakamalakas na warship ng Pilipinas dahil sa sobrang hitik ito at kumpleto sa armas, dahil na rin binadgetan ito ng nasa 28 billion pesos para sa dalawang warships, kaya nasa 14 billion pesos ang bawat isa nito. Ang mga highlight sa barkong ito ay ang 16 cell na vertical launch system na paglalagyan ng 16 na surface-to-air missiles na magiging pangdepensa ng barko laban sa aerial threats, katulad na lang ng mga missiles at aircraft. At ang isa pang bagong armas sa Philippine Navy ay ang tinatawag na Aselsan Gokdinez 35mm series o close-in weapon system na isang klase ng pangdepensang armas na dinisenyo upang pabagsakin ng isang missile kapag nakalusot ito sa missile defense system ng isang warship. Pwede din itong gamitin bilang pang-opensa laban sa mga aerial threats o hindi kaya laban sa mga surface vessels dahil sa napakalakas ng firepower nito na kayang bumuga ng nasa 1,100 bala kada minuto at may range din ito ng nasa 4 kilometers. Maganda na nakikita na natin na unti-unting lumalakas ang kapabilidad ng Pilipinas upang depensa ng ating teritoryo, ngunit kulang pa din ito at umaasa tayong mas magiging mabilis pa ang ating gobyerno sa pagbili ng bagong assets para sa ating hukbong sindatahan.